Wala nang buhay ng maabutan ni Nanay Lilia Padiranga ang 6 niyang alagang aso sa barangay Bulua, Cagayan de Oro City. Paniwala niya at ng mga kapitbahay nilaso ng mga aso. Ayon kay Nanay Lilia, pinalabas lang niya ang mga alaga noong Martes ng umaga. Araw-araw niya raw itong ginagawa. Pero hindi na nakauwi ang mga aso nang tinawag niya ito matapos ang ilang minuto. Kalit lagi ano pagkabuntag. Kinaumagahan, nakita ko na lang na nakatihaya na ang aso ko dito sa itaas. Nung tinawag ko, hindi na kumilos. Nang lapitan ko, ayun, nakatirik na ang mga mata. Di akong gi. Duda ng mga residente, nilagyan ng laso ng pagkain ng mga aso. Nay nakaon nga. May pinakain sa kanila na karne at may hinaluan ng green substance. Talagang sinadya nila yun. Nangangamba ang mga residente na maaring mga magnanakaw ang mga naglason sa mga aso. Humingi na ng tulong si Nanay Lilia sa Police Station 7 pero imbes na tulungan siya, hindi umano siya sineryoso ng desk officer on duty ng mga panahong yun. Wala lagi sila. Hindi nila tinanggap ang reklamo ko kasi nga aso lang daw. Umuwing dismayado si Nanay Lilia at inilibing na lang ang mga alaga. Ipinaabot ng news team sa mga otoridad ang insidente at nangako ang pulisya na iimbestigahan ang nangyari. Hindi namin yan tinotolerate. Inaasikaso namin ng sino mang pumupunta dito sa police station. Paiimbestigahan namin kaagad. Kung sino man siya, he will be charged administratively. Protektado ng Animal Welfare Act ang lahat ng hayop, kaya hindi umano tama ang ginawa ng desk officer on duty nang magsumbong si Nanay Lilia. Ayon sa grupong CDO Animal Rescue, kung totoo ang paratang sa nagrereklamo, hindi alam ng pulis ang batas. Iimbestigahan na rin ng pulisya kung ano ang motibo at kung sino o anong grupo ang nasa likod ng panlalason sa mga aso. Tek Ocampo, nakatutok 24 oras.